So good afternoon guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So today is November 25, 2024. Sobrang lamig na ngayon dito sa Japan guys. Negative 2 degrees Celsius dito sa lugar ko ngayon. Kaya yun, dito lang ako sa bahay ngayon nakakagawa ng videos. And lately, sobrang busy sa trabaho. Kaya hindi rin ako nakakagawa ng video ng mga nakaraan, no? So ngayon, may interesting topic ako na gustong i-share sa inyong lahat, no? Ito yung bakit ba importante na nakaka-experience tayo ng anxiety disorder. Alam nyo kasi, kapag sinabing anxiety disorder, no, marami sa atin, wala masyadong idea talaga dito eh. Kapag binanggit sa'yo yung anxiety disorder, parang lagi mo isipin negatibo, no? Laging sa isip mo lang yan, masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano. And parang lagi nilang ini-interpret na kapag sinabing anxiety disorder, mental health issues lang talaga siya, no? Actually, mental health disorder naman talaga siya. What I mean is, hindi lang kasi laging sa isip yan kung papaano mag-isip ang isang tao, no? Kung papaano natin i-interpret yung mga bagay na mga negatibong na-experience natin sa araw-araw, no? May mga physical symptoms rin tayo na-experience dyan. And ayun yung hindi nila naiintindihan. So ngayon, tignan naman natin sa ibang perspective yung anxiety disorder. Kasi, no? Puro negatibo na eh. Kapag sinabing anxiety disorder, parang ang pangit agad ng mga naiisip ng tao, no? Kapag binanggit sa kanila yung anxiety disorder. Pero alam nyo ba, na based on the study, ito is scientifically to based on the research to, na ang tao hindi kaya niyang mabuhay ng walang anxiety disorder. Yes, hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo nakakaramdam ng anxiety disorder. It is because yung anxiety, nakadesign yan eh. Nakadesign yan para sa tao talaga, no? Kumbaga, from child, over time, no, habang tumatanda tayo, nade-develop yung anxiety sa atin. And very essential yan para mabuhay tayo. Para magampanan natin yung mga pang-araw-araw na ginagawa natin, no? It is because ang anxiety, sa mga ancestors natin, doon pa lang meron ng anxiety disorder, no? Pag sinabi nating ancestors, yung mga sinaunang tao, no? Yung mga natutulog or tumitira sa mga cave, yung mga walang ibang ginagawa kundi mag-hunt ng animals para may makain sila. Walang ibang ginagawa kundi pumunta sa mga masusukal na gubat para magtanim o kaya manguha ng mga prutas na kakainin nila sa araw na yun, no? So, during that time talagang very dangerous, no? Ngayon yung anxiety, built-in yan. Built-in mechanism ng katawan natin yan. Kumbaga parang antivirus kung tawagin, no? Kumbaga, kapag ka may threat, lalabas at lalabas yan. Kahit wala ang ginagawa, hindi mo yan mapipigilan at lalabas yan. Kasi yan eh, ito yung nagsisilbing panangga natin at espada kapag ka mayroong threat tayong na-encounter, no? Ngayon, ganito yan eh. So, let's say for example, di ba, yung mga sinaunang tao nag-hunt yan ng mga animals na kakainin nila, no? So, halimbawa, pupunta sila sa den of lion, no? Sa mga lugar kung saan maraming mga leon para mag-hunt ng sabihin natin baboy ramo para kainin nila. Ngayon, dahil alam nila na den yun ng mga lion, nagbibigay na ng chills sa kanila yan, no? Nagbibigay na ng pangit na pakiramdam sa kanila yan. Unti-unti nang bumibilis yung tibok ng puso nila. Iniisip pa lang nila na pupunta sila dun sa lugar na yun para mag-hunt ng makakain nila in order to survive, no? Kumbaga, kung hindi sila mag-hunt, well, mamamatay sila sa gutom, no? Kung hindi sila kukuha ng skin ng mga tawag dito, di ba ginagawa yung skin ng mga hayop para maging protection sa weather, no? Kapag sobrang lamig, ganyan. Ngayon, kung di nila gagawin yan, no? Kung di sila maghahantang polar bear or kahit anong bear para gawing jacket, no? Yung balat ng mga hayop para hindi sila ginawin pagdating ng winter, well, mamamatay sila, no? Ngayon, yung anxiety, lumalabas yan. Unti-unti, may mga changes sa hormones, sa mood swings ng tao in order to survive. Ngayon, eto tanong ko sa inyo. During that time,
sila ba ay natatakot doon sa mga pangit na pakiramdam na nararamdaman nila? Well, di ba hindi? It is because it is natural. Kumbaga, kung ikaw nasa situation nila, alam mo sa sarili mo na kailangan mong kabahan para, ano yan nagbibigay ng adrenaline sa atin yan, no? Well, alam ko naman na lahat kayo familiar na sa word na adrenaline, no? Ito yung stress hormones na lumalabas kapag nasa situation tayo na dangerous or pag feeling natin na threaten tayo sa isang situation, no? Ngayon yung adrenaline, ayun yung nagpapalakas ng muscles natin, nagpapatalas ng isip natin, nagpapalinaw ng mata natin, nagpapabilis or nagpapaliksi ng kilos natin, no? Para kapag tayo ay nasa danger situation, kaya natin iligtas yung sarili natin. So ngayon, ganyan, pupunta sila, no? Doon sa den ng mga lion. Nakakaramdam na sila niyan. Unti-unti na bumibilis yung tibok ng puso nila, no? Magwa-warn na yung isa sa kasama niya. Oh, dahan-dahan lang. Malapit na tayo doon sa lugar kung saan maraming leon na maaaring umatake sa atin, no? Nagbibigay na ng adrenaline yun. Doon pa lang sa situation na yan. Pero hindi naman sila natatakot, di ba? Doon sa nararamdaman nila na yun, nakaba, bumibilis yung paghinga nila onte, no? Umiinit yung katawan nila dahil yung circulation ng dugo sa katawan nila is talagang nagsisirculate ng maayos, no? In order to deliver the oxygen sa mga essential body parts na kailangan natin. Kung sakaling aatakihin sila ng leon, no? Well, hindi sila natatakot doon. Okay? So yung mechanism na yun yung natural mechanism or defense mechanism or antivirus na sinabi ko nga, lumalabas yun kapag talagang feeling mo nasa threat na sila, no? Lalabas at lalabas yun. Pero hindi sila natatakot doon. Kahit may mga changes silang nararamdaman sa katawan, hindi sila natatakot doon. Kasi kailangan nila yun para makasurvive sila sa situation na yan, no? It's either lumaban sila, tagain nila, sipatin nila, panain nila yung leon, or tumakbo sila kapag talagang cornered na sila, no? Para may lakas sila, may adrenaline sila para gawin yung mga bagay na yun. Okay? Ngayon ganito, ang twist niyan ganito. Ngayon kasi in modern days, tingin nyo ba naghahunt pa yung mga tao ngayon in order to survive, no? Naghahunt pa ng mga pagkain, ng mga hayop, ng mga wild animals para makakain tayo. Well, hindi na, no? Kasi in modern days, hindi na naman tayo pupunta sa mga masusukal na gubat para mag-hunt, no? Depende yon. May mga tao kasi mga nakatira pa rin sa mga liblib na lugar. Yan, sila, ganun pa rin. Pero tayo kasi, ang way natin para makasurvive is to work hard, no? To earn money para makabili tayo ng mga bagay na kailangan natin. Para makabili tayo ng pagkain, makabili tayo ng damit na susuotin natin kapag taglamig na, tulad nito, malamig na, no? Or para makabili tayo ng bahay na kailangan natin. Ngayon ganito, kapag ang tao masyadong malaki yung responsibilidad nila, hindi lang sa responsibilidad to or kahit sa mga situation na halimbawa mga singing contest, ganyan, basketball game, no? Yung tension na nararamdaman nila nung mga ancestors natin, lumalabas yan sa mga ganong situation, okay? In order to perform, para makapag-perform tayo, okay? So halimbawa, nag-iisip ng mga problema. Halimbawa, galit ba sa akin to si ano? No? Di ba minsan ganyan? Feeling mo may nasabi siyang hindi maganda, or ikaw, feeling mo may nasabi kang hindi maganda, na accidentally nasabi mo lang naman, na nag-iisip ka kasi baka naman minasama, no? Or baka nagalit siya sa'yo, no? Nag-iisip, pero sa totoo lang, hindi naman pala siya galit sa'yo, no? Yun, yung mga simple na bagay na yun, lumalabas yung adrenaline, yung cortisol, no? Yung mga stress hormones na yan, para maramdaman natin yung mga pangit na pakiramdam, no? Hindi ko na iisa-isahin, alam nyo na yan kung ano yung mga pangit na pakiramdam. Sabihin na lang natin anxiety, no? Yung mga signs and symptoms ng anxiety, yung mga pagkabalisa, babalisa ka dahil halimbawa next month final examination or board exam na ng anak mo pero wala ka pang pera para maapagbayad, no, ng board exam, ganyan. So ngayon yung adrenaline, yung anxiety, lumalabas yan para
para i-force, no, to force you na gumawa ng paraan to earn money para mapagtagumpayan mo yung pagsubok na yon. Okay? So ayun yung nagpapa-anxious sa atin para gumawa tayo ng paraan para makasurvive, no? Halimbawa, dance competition, no? Yung iba kinakabahan niyan, no? May kaba lalo na pag first time, ganyan. Ngayon, yung adrenaline na yan, ayun yung nagbibigay sa atin ng lakas para makapag-perform tayo. Ang problema lang, kapag sobrang na-overwhelm ka doon sa situation na yun na kung saan nararamdaman mo yung mga pangit na pakiramdam, pangit rin, no? Parang masyado ka rin ma-apektuhan sa pag-perform mo. Pero sa mga taong mga athletics talaga, like talagang lumalaro ng basketball game, especially boxing, no? Yan yung adrenaline na yun, kailangan nila yun. Kailangan nilang gamitin yun para makalaban sila or para magawa nila yung dapat nilang gawin. Ngayon ganito, napaka-importante na meron tayong anxiety na na-experience, no? Ganito kasi yan eh. Ang anxiety and anxiety disorder, medyo may boundary yan eh. No? May partition yan. Ang anxiety, may normal anxiety kasi tayong na-experience. Well, yung mga sinabi ko sa inyo na example, normal anxiety yon. Yung talagang nag-worry tayo para ma-provide natin yung pangangailangan. Pero minsan, napoprolong, nagiging anxiety disorder, no? Well, ito na yung masyado ng overwhelming yung mga nararamdaman mo. Sobrang tagal mo na siya na-experience. Tapos, out of nowhere, biglang may pumasok lang na simpleng bagay sa isip mo. Masyado kang nag-overthink. Ayun yung mga symptoms ng anxiety disorder. Well, yung anxiety disorder, ayun yung dapat na ayusin, no? Ayusin, hindi dapat mawala. Kasi ang anxiety, innate yan. Kumbaga, nasa katawan natin yan. Kahit ayawan natin siya, hindi yan mawawala. Kasi kailangan natin yan eh. Yung disorder lang yung dapat ayusin, no? Kaya nga kinategory siya as mental health disorder. Hindi siya illness, no? Hindi siya physical illness or mental illness, no? Kasi ano siya eh, pag sinabing disorder kasi, parang disorder, no? Parang puzzle na, halimbawa, itong pieces na to andito, itong pieces na to andito, no? Wala lang siya sa ayos, pero andun pa rin siya sa frame, no? Ngayon, kailangan lang natin i-reframe, kailangan nating ayusin yung mga bagay-bagay na kung saan dapat andoon sila. Okay? Hindi siya dapat mawala or alisin mismo, no? Kasi innate yan, kailangan natin yan. Kaya siya sinabing disorder, mental health disorder, no? Categorize siya as mental health disorder. It is because yung mga mental health disorder, naayos po yan, no? Maraming way para maayos yung mga mental health disorder, no? Andiyan yung CBT or cognitive behavior therapy, no? In that way, parang ginagamitan ka ng psychoanalysis ng yung client, ginagamitan ng talk therapy session, no? Psychoanalysis, ganyan. May mga tinatawag rin silang tawag dito, nakalimutan ko yung term na yun eh. Basta ganun, no? Para maayos yung disorder na yun. Yung mga maling kaisipan nila para maayos, no? Ginagamitan sila ng ganun. Mga talk session, no? Yan. Very effective yon yung CBT. Ngayon, ganito. Hindi natin gugustuhin na wala tayong anxiety disorder. Bakit? Maraming tatanong, bakit sir? Bakit, Kuya Sherwin, bakit ganun? Bakit mo nasabi na hindi natin gugustuhin na walang anxiety disorder? Sa totoo lang, napakapangit sa pakiramdam ng anxiety disorder. Well, ganito. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, tignan naman natin siya sa ibang perspective, no? Kasi masyado ng negatibo eh. Yung iniisip natin pag anxiety disorder. Well, ganito. Ang anxiety disorder, pag wala tayong anxiety disorder, hindi tayo na-anxious, hindi tayo ninenervyos, hindi tayo nagwo-worry sa mga bagay-bagay na kailangan naman natin talagang ika-worry, no? Mamamatay tayo. It is because, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ikaw umakyat ka sa 50th floor na building, no? Sa tuktok ka. Tapos titingin ka sa baba, no? Sa mga taong normal, talagang makaramdam tayo ng chills, ng pangit ng pakiramdam, no? Kasi nabibuild up yung takot eh. Yung takot natin eh. Kasi syempre kung ano agad, dudungaw ka lang ng ganun, may papasok agad sa isip mo, baka malaglag ako. Paano kapag ka may tumulak sa akin dito?
Well, malalaglag ako, mamamatay ako. Gano'n agad, di ba? Yung naiisip natin. Well, ayun yung reaction ng katawan natin para isave ka. No? Natural na mag-isip ka talaga ng gano'n kasi dangerous yun eh. Ngayon isipin mo, wala kang anxiety. Walang bigla ang pumapasok na gano'n sa'yo. Well, dudungaw kang ganyan. Kung may tawag dito, kung may tungtungan dyan, para kang pusa na tatayo ka pa dyan. Tapos very delikado, di ba? Very dangerous yung situation na yun. Pwede ka talagang mamatay doon. Ngayon, gugustuhin mo ba na wala kang anxiety disorder? No? O halimbawa, kasal mo, halimbawa, kasal mo. Sa kasal mo, di ba yung iba maraming garbo yung gustong mga kasal, ganyan, di ba? Di ba yung iba gusto nila na maibigay nila yung best experience sa wife nila and sa mga visitors nila, no? Yung iba diyan very anxious yan, no? Anxious sila kung paano sila magpe-prepare sa kanilang kasal. Kasi gusto nila bongga, ganyan. Wala namang masama. Example lang to. This is just a example para mas maintindihan nyo kung bakit kailangan natin yung anxiety, yung anxiousness. Well, gagawin mo yung best mo. Magtatrabaho ka to earn money para mabigay mo talaga yung magandang kasal para sa asawa mo. Okay? And para hindi ka mapaya sa mga visitors mo. Para maganda yung yung mangyayaring kasalan, no? Ngayon kung wala kang anxiety, well, wala kang pakialam. Ganyan. Yung iba nga ayaw na magpakasal eh. Kasi hindi nila iisipin, no? Wala naman yan. Kasal, ganito, ganyan. No? Hindi naman importante yan. Ganyan. Ganon yung epekto sa atin kapag hindi natin naiintindihan kung ano ba yung anxiety disorder. Well, napaka-importante niyan, no? So, sana nagigets nyo yung point ko doon, no? Na hindi talaga tayo mabubuhay na wala tayong anxiousness. Halimbawa, nagugutom na yung mga anak mo, yung asawa mo. Ikaw yung haligi ng tahanan, tatay ka. Well, hindi ka ba gagawa ng paraan para makapag-provide ng pagkain, no? Yung iba nga, reality to yung iba nga gumagawa ng mga masasamang bagay para makapag-provide. Isipin nyo bakit nila nagagawa yun, no? Nagnanakaw sila, nag-hold up sila. Although masama, 'di ba? Kasi na-force sila na gawin yun kasi wala silang maipakain sa family nila, no? Kapag hindi nila gawin yun, mamamatay sila sa gutom. Mamamatay sila sa lamig dahil wala silang bahay, no? Nagagawa rin nila yun. It is because of the anxiety. May mga anxiousness rin yung mga tao, no? Kaya tayo nagpupursige sa pang-araw-araw. Okay? So, ayun lang siguro yung gusto kong i-share sa inyo, no? Ang tagal kong hindi nakapag-video, guys. Pero sobrang saya ko kasi ngayon naagawa ulit ako ng panibagong video. So, asahan nyo sa mga susunod, gagawa na ulit ako ng mga anxiety-related videos para sa inyo. Pasensya na talaga kayo, sobrang lamig. Alam nyo ba guys, dito sa room ko, yesterday, tsaka nung nakaraang araw, umuusok yung bibig ko, sobrang lamig. And yung phone ko talagang nagmo-moist siya kapag natulog ako, no? Yan, ganun kalamig ngayon dito sa Japan, especially sa Hokkaido. Actually, plan ko talaga na lumabas, mag-video sa labas, pero ang lamig. Bukod sa malamig, ang lakas ng hangin, baka hindi tayo magkaintindihan. So, etong video ko, feeling ko na i-deliver ko naman ng maayos, no, para sa inyo. And sana may mga naisusulat kayo na idea, no, sa mga sinasabi ko. It is because ang anxiety disorder, para makarecover ka dyan, kailangan mo dagdagan yung kaalaman mo. Hindi yan yung basta naiintindihan mo lang na, kaya pala ako ganito, kaya ako nararamdaman yung mga pangit na pakiramdam. Kasi ganon, no? Well, kailangan mo pa siyang lawakan yung pag-intindi sa kanya. Kailangan mo rin mag-research, no? Well, hindi ko sinabing i-research mo yung nararamdaman mo. Kasi 100% niyan, ituturo ka niyan sa mga malulubhang sakit na maaaring makapagpalala sa situation mo. Okay? So, what I mean is, humanap ka ng credible na pwede mong i-follow. Kahit hindi ako. Kung kanino ko komportable, marami naman diyang mga marami namang YouTube creator, no, na about anxiety disorder. Basta alam mong effective sa'yo and
i-research mo na rin yung mga sinasabi nila kung tama, no? So that's for today. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa aking latest upload. Yun lang po yung video natin for today. Sa susunod ulit. Maraming salamat po. Bye!